Despite the truth that others will turn away from us, we are still called to faithful endurance. Let us seek the comfort and strength coming from the Lord Jesus Christ. Kapag ang lahat ng nasa paligid mo ay tumalikod sa iyo, si Kristo ang mananatili. So find your comfort from Christ, because Christ will not abandon you. Christ will not turn away from you. He will be with you until the end. Kaya as we acknowledge our pain and as we move forward, lumapit tayo kay Kristo sa comfort at sa kalakasan na ibibigay niya sa atin. In our difficulties and trials, Christ will surely manifest His mercy towards us. Manatili po tayong nakatayo bilang paggalang sa pagbasa sa salita po ng Diyos ngayong umaga. Our scripture text is 2 Timothy chapter 1, verses 15 to 18. 2 Timothy chapter 1, verses 15 to 18. If you have your Bible with me, follow along as I read to you the Word of God this morning. 2 Timothy chapter 1, verses 15 to 18. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. You are aware that all who are in Asia turned away from me, among whom are Phygelus and Hermogenes. May the Lord grant mercy to the household of Onesiphorus, for he often refreshed me and was not ashamed of my chains. But when he arrived in Rome, he searched for me earnestly and found me. May the Lord grant him to find mercy from the Lord on that day. And you well know that all the service he rendered at Ephesus. May the Lord add blessing to the reading of His Word. Kayo po'y makakaupo na. Tayo po'y magsimula sa isang panalangin. Let's open in prayer. Amang banal, muli po kaming lumalapit sa inyong harapan sa umaga po na ito. Humihiling ng inyong pagtuturo at pagtulong sa amin in studying your Word. Address us now, Lord, as your people gathered in your name. Dalangin po namin na matutunan namin ang mga katotohanan na nais mong sabihin sa amin sa umaga pong ito. Kausapin mo kami, Panginoon. Ihanda mo ang aming mga isip at ang aming mga puso sa pagtanggap ng iyong mga salita. Magsilbing kalakasan din po namin ang mga bagay na ito. Paalala na sa kabila po ng mga disappointments and challenges in the ministry, alam po namin na kasama ka namin. And that you will be with us, you will stand with us, kasi po alam namin na tapat kayo. At salamat sa parating pagpapahayag mo ng inyo pong kahabagan sa amin, even as we face challenges in the ministry. Hindi po aksidente na nandirito sa salita mo ang mga pangalan na ito, because you want us to learn from these people, because this is your word. Pagpalain mo po kami, iligtas mo ang mga wala pa kay Kristo, at patatagin ang pananampalataya ng mga na kay Kristo na. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Again, our sermon series on the letter of Paul to 2 Timothy. Ngayong umaga po, ang pamagat ng ating pag-aaral ay unashamed and loyal. Unashamed and loyal. Last Sunday, nakita natin yung sinabi ni Apostol Pablo kay Timothy, do not be ashamed of me, the Lord's prisoner. Do not be ashamed of me, of the testimony of our Lord. Now, dito sa passage na binasa natin, nagbanggit si Pablo ng mga tao. 3 individuals. Yung dalawa, ikinahiya nila ang ebanghelyo. Ikinahiya nila si Pablo dahil nakulong siya, dahil sa pangangaral ng gospel. Pero yung isa, nanatiling tapat, nanatiling loyal kay Paul, and of course, nanatiling loyal kay Kristo sa kabila ng kanyang mga pagdurusa.
Dito po makikita natin ang katotohanan na in the Christian life, in the Christian ministry, meron tayong mga taong mai-encounter, makikilala, mga professing believers. Perhaps itong mga kalalakihan na to na binanggit ni Pablo, even the people who turned away from Paul are genuine Christians. Pero ang reality, even people who are genuine believers can turn away from us, especially kapag naging mahirap na o hindi na madali ang pagkandak o ang paggawa ng ministry. Kaya nga, pinamagatan natin ang message po na ito na unashamed and loyal. Unashamed and loyal. At kung titignan natin, siguro, the greatest pain that others can inflict upon us, especially from professing believers, is that when they turned away from us. Sa simbahan, pwede tayong makaranas ng iba't ibang uri, all kinds of feelings, joy, pain, lahat ng emosyon na pwedeng maranasan o matanggap ng isang tao, pwede niyang maranasan mula sa simbahan at mula sa kanyang mga kapwa mananampalataya. All kinds of challenges, all kinds of sufferings. Pero siguro yung pinakamasakit ay yung pagtalikod ng mga kaibigan sa pananampalataya. Yung pagtalikod ng mga kamanggagawa sa loob ng simbahan. This abandonment from people whom we consider as co-workers and ministry partners can cause deep pain and sorrow. Kasi ang ating ang foundation ng ating pananampalataya, no, ay relationship. Umiikot ang ating buhay bilang mga Kristiyano around relationships. Hindi naman tayo mga tao na nagmi-meet for nothing. Our relationship bilang mga mananampalataya goes beyond the four walls of this facility. Kaya napakasakit kapag ang nasira ay yung relasyon ng bawat isa. That is why kapag merong mananampalataya, merong Kristiyano na tumalikod sa atin o kaya naman humiwalay sa atin, it is very painful and very sorrowful. Clearly, kung meron mang isang tao na alam yung pakiramdam ng mga taong tumalikod, nag-abandon sa kanya, that is the Apostle Paul. Paul have a first-hand account of the painful experience of being turned away to by people who are ashamed of his suffering because of the gospel. Itong dalawang tao na binanggit niya, obvious na ikinahiya nila ang kanilang association with Paul. Ikinahiya nila na ang isang apostol ay nakulong, naghirap, nagdusa dahil sa kanyang pangangaral. And because of that hardship, anong ginawa nila? They turned away. We can assume that these people are co-workers of Paul in the ministry. Mga leader din ng simbahan. Mga pastor din perhaps. Mga tagapagturo din ng salita ng Diyos. Mga nakasama ni Pablo sa pangangaral kay Kristo. Ibig sabihin, the fact na pinangalanan sila ni Pablo, ganon yung kanilang profile in the Christian community. Kilalang mga tao sila. Pero anong ginawa nila? They turned away from Paul. Kasi nung naranasan na nila yung suffering na kaakibat ng pangangaral ng Ebanghelyo,
tumalikod sila kay Pablo. Iniwan nila si Apostol Pablo. Kaya nga po, ito yung nais kong tandaan po natin. And this is the main idea, I believe, of this passage. If we are to persevere in Christ, we must have friendships in the ministry of the gospel who are unashamed and loyal. Ulitin ko, if we are to persevere in Christ, we must have friendships in the ministry of the gospel who are unashamed and loyal. Mahirap na yung ministry, mga kapatid, that is given. Mahirap ang Christian life that is given. Alam natin na yan ang mga itinuro ng mga apostol at maging ng Panginoong Hesukristo. People will persecute us. There will be suffering. Kaya kinakailangan natin ng bawat isa. Kailangan natin ang kapatiran. Kailangan nating magkaroon ng mga tapat na mga kaibigan, mga Kristiyano din that will be with us kapag dumating yung challenges, kapag dumating yung mga pagdurusa dahil sa Ebanghelyo. So ang bawat isa, mga kapatid, kailangan natin. Tayong lahat na nandirito, kailangan natin ng bawat isa. Kailangan natin ng panalangin at suporta ng bawat isa. Kailangan natin yung kanilang presensya. Kailangan natin yung kanilang mga pagtuturo, yung kanilang mga advice, yung kanilang mga panalangin. Kasi sila ang gagamitin ng Diyos upang mag-persevere tayo sa ating pananampalataya. By recounting this account to Timothy, Paul wants to emphasize the reality that in the ministry, there are those who will abandon us when difficulty comes, and those who will remain faithful even in the midst of trials and hardships. Dalawang reality, mga kapatid. Yung unang realidad na whether we like it or not, ay yung katotohanan na meron talagang tatalikod. Meron talagang mang-iiwan. Meron talagang hihiwalay. Especially kapag yung paggawa na ng ministry ay nagkukos na ng malalim at matinding pagdurusa. Masakit mang isipin, pero yun po ang reality. Pero, merong pangalawang realidad. Merong mga mananatili. Merong mga taong hindi mang-iiwan. Merong mga taong will not abandon us or the ministry in the midst of trials and difficulties. Dalawang realidad, dalawang katotohanan na totoong nangyayari sa simbahan. You see, mga kapatid, we need to persevere in Christ. And we need to endure in our faith in Him, not only because of the suffering that will come from people who are hostile to the gospel, but also because of people inside the church that can cause us pain. All the more itong ating sermon series on 2 Timothy, mas nagiging malapit siya sa ating mga isip at sa ating mga puso. Kasi dalawang bagay ang babantayan na natin ngayon. Dalawang bagay na magbibigay sa atin ng mas malalim na dahilan to persevere in the faith. Nandyan yung hostility coming from the outside. Mga unbeliever that will persecute us. No? Mga taong laban sa Ebanghelyo ni Kristo. Hindi naman sila mawawala. At yan talaga ang kanilang goal. So yun yung una nating dapat bantayan. We need to persevere against hostile forces or hostile people. Pero nandyan din yung pangalawang bagay na dapat nating tignan o yung pangalawang dahilan na kailangan nating bantayan so that
we will persevere. And that is people from inside the church. People from inside the church that can cause us deep pain because they will turn away. The sad truth is that the most painful experience that can be inflicted upon us can come from inside the church. Mas malalim yung sugat kapag yung nag-cause noon ay mga taong kilala natin, mga kapatid natin, mga kaibigan natin. Bakit ganon? Because relationships are genuine. Kasi minamahal natin sila. Pero mga kapatid, ayoko namang mag-dwell tayo doon sa bagay na yon. Bagamat totoo that people will abandon us, even from inside the church, pero merong mabuting balita po. At ang mabuting balita is that merong mga mananatili. Most of them are loyal. Most of them are loving. Most of them are faithful. Merong mga tatalikod, merong mga lalabas, merong mga magpapaalam, merong mga hihiwalay, pero meron ding mga mananatili. Sila yung mga tao na nandyan, anuman ang sitwasyon, that will encourage us to persevere and to move forward with the gospel. At itong mga tao na to, sila din yung mga tao na malapit sa atin. So bittersweet, no, mga kapatid? Bitter kasi merong mga aalis, but at the same time, it is sweet kasi merong mananatili. So ano po yung matututunan natin sa ating passage sa umaga po na ito? Mga katotohanan na pwede nating pag-isipan at pagbulay-bulayan, tanggapin at panampalatayanan. Number 1, people, even professing Christians, can turn away from us when ministry becomes difficult. Yan po yung unang katotohanan na pwede nating makita sa passage po na to. Katotohanan na dapat ngayon pa lang ay very convinced na tayo. Huwag nating iisipin na dahil mga Kristiyano sila, hindi nila pwedeng gawin ang mga bagay na yon. It is only natural for people to sin. Kahit pa mga mananampalataya na yan. At sa buhay ni Pablo, sa kasaysayan ng simbahan, alam natin na madaming mga tao ang naging ganito ang buhay. They turned away from the ministry because ministry became difficult. Basahin natin yung sinabi ni Pablo in verse 15. You are aware that all who are in Asia, modern day Turkey, you are aware that all who are in Asia turned away from me, among whom are Phygelus and Hermogenes. Itong dalawang tao na to, binanggit ni Pablo, ni-name drop ni Pablo. Nung binanggit niya yung yung mga pangalan nila, ibig sabihin, talagang kilala. I mean, nung unang panahon kasi kapag merong isang sulat na mula sa apostol, ang gagawin, babasahin yan publicly inside the church. So nung binanggit niya itong mga pangalan na to, they were publicly broadcast. And sabi ng mga commentator, perhaps
Mga prominenteng tao kasi to in the Christian community. Ibig sabihin, mga kilalang tao. Perhaps, mga leader din sa simbahan. Pero sabi ni Pablo, they turned away from me. This is the only place in the New Testament that these two individuals were mentioned. Amazing, no? Kasi dito lang sila pinangalanan. Imagine, ang pangalan mo nalagay sa Biblia, and the only place that your name was mentioned, dun pa sa mga taong tumalikod kay Pablo. The mention of their names by Paul indicates their significance in the ministry of Paul and Timothy and to the wider community of believers. Hindi ito biro, hindi ito basta-bastang mga tao lamang, hindi ito ordinaryong miyembro lamang. Mga kilala, mga haligit, mga prominenteng tao sa simbahan. Now, Paul ministered in the province of Asia, especially in the capital city of Ephesus. So yan yung yan yung iniikutan ni Pablo. And Asia, the province of Asia, madaming mga prominent city na nandyan. And the most prominent is the city of Ephesus. Perhaps, nandun din sila, itong dalawang tao na to. Bakit kaya ganon? Bakit sila tumalikod? Bakit nila iniwan si Paul? Why did they abandon him? Alam niyo po, the pressure of persecution may have caused these two individuals to abandon Paul, leaving him alone in the ministry and in suffering. Hindi naman biro yung persecution and suffering na dinaranas ng mga Kristiyano nung unang panahon. Talagang literal that they will offer their lives for the gospel. Pinapatay sila, kinukulong sila, pinapahirapan sila. Talagang literal na pagdurusa yung kanilang pinagdadaanan. And perhaps, masyadong naging malala para sa dalawang tao na to yung persecution. And because of that, they turned away from Paul. They turned away from the ministry. Iniwan si Pablo. Imagine the frustration of Paul. Kasi sabi niya, all, di ba? That is an exaggeration. Pero kino-communicate lang ni Pablo yung frustration niya. Because yung mga tao na inaasahan niya na mananatili kasama niya, sila pa yung nang iwan sa kanya. The turning away of these two individuals is a concrete example of people who are ashamed of suffering for the sake of the gospel. Remember last Sunday? Sabi ni Paul, do not be ashamed of the testimony of our Lord, nor of me, His prisoner. Maliwanag yung conviction ni Pablo, di ba? Maliwanag yung kanyang message na nais niyang iput across kay Timothy, do not be ashamed. Pero itong dalawang to, wala. Ikinahiya nila ang mabuting balita. Ikinakahiya nila na naghihirap sila because they are serving Christ. And they are the people whom Timothy must not imitate. And tayo din, ganitong klase ng mga tao ang hindi natin dapat gayahin. If we are to persevere in Christ, we must be aware that there are people who can turn away from us. Para kapag nangyari, mga kapatid, at least hindi na tayo nagugulat.
Kalikasan ng taong makasalanan ang tumalikod kahit siya pa ay isang tunay na mananampalataya. Hindi natin sinasabi na yung mga umalis ay hindi mga tunay na Kristiyano. That is not the point. The point is, it is a reality that we must come to terms. Para man lang kapag nangyari, hindi ganon kalalim ang sakit na maidudulot sa atin. Suffering is a reality for Christian believers. Iba't ibang uri, either persecution or yung suffering of abandonment from fellow believers. If Christians are not well rooted in their faith in Christ, it will not be hard for them to turn away from Christ and their fellow believers. Yan yung laging tanong, bakit nila nagawa yon? Of all people, bakit sila pa yung tumalikod kay Pablo? Bakit sila pa yung nag-abandon sa ministry of all people? Well, mga kapatid, hindi naman po kasi nangangahulugan na porket ang isang tao ay tumatayo sa harapan, nagpipreach, nagtuturo ng salita ng Diyos, ay malalim na siya talaga sa pananampalataya. I mean, people can proclaim and can teach theology, pero hindi malalim yung kanilang ugat sa pananampalataya or hindi malalim ang kanilang relasyon sa Diyos or kay Kristo. Kaya nung dumating yung pagdurusa, napakadali para sa kanila ang tumalikod. Pero ito po ang dapat nating tandaan at panghawakan. Listen to this carefully, mga kapatid. Despite the truth that others will turn away from us, we are still called to faithful endurance. Ulitin ko. Despite the truth that others will turn away from us, we are still called to faithful endurance. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi sila dapat maging excuse para panghinaan tayo ng loob sa gawain ng Diyos. Because it is a reality. They will turn away, pero dapat anong maging tugon mo? Ikaw na inabandon, ikaw na iniwan sa ministry. Ano dapat? You must faithfully endure. Tayong lahat. Pastor, masakit. Yes. Masakit talaga. Kaya all the more, ang resolve natin dapat is to move forward with faithfulness and with endurance. We are to remain faithful in our calling, even if it means being deserted by others and standing alone for the cause of the gospel. Wala na sigurong mas hihirap pa kapag lahat ng mga kaibigan mo ay tumalikod at ikaw na lang ang nag-iisang naninindigan. Yan na siguro marahil ang pinakamahirap na pagsubok na pwedeng maranasan, second to physical persecution. Pero listen to this, we are to persevere even if others will not. We are to persevere even if others will not. Natatandaan niyo pa po ba yung kinakanta natin kapag merong baptism? Yung I have decided to follow Jesus. Tapos merong line doon, di ba? Sabi niya, though none go with me, still I will follow. Because the reality, mga kapatid, may mga panahon sa ating buhay Kristiyano that it feels like we are alone. Kaya mahalaga
na ang ating kaisipan ay nakahanda sa ganung mga bagay, rooted in the Word of God and in the reliability of the gospel. Let us also acknowledge that the spiritual and emotional pain that we can get when our friends in the ministry turns away from us. Hindi naman po nangangahulugan na you will persevere na parang hindi big deal. O di kaya naman, parang it's sinful to acknowledge na nasaktan ka. Hindi po ganon. Let's acknowledge the pain of abandonment. Hindi natin sinasabi na wag mong i-express ang frustration mo or yung hinanakit mo sa kanila. Because Paul, yun ang kanyang ginawa. So, we will persevere, we will move forward, we will remain faithful and steadfast, but at the same time, processing our hurts and our pain. Hindi naman po yan kasalanan to acknowledge the pain and to say to God, Lord, masakit po ang kanilang ginawa. Kaya ano ang dapat nating gawin? Kapag feeling mo, nag-iisa ka na lang. Kapag feeling mo, wala ka ng kasama, wala na yung mga kaibigan mo, all of them turned away from you, what will you do? Let us seek the comfort and strength coming from the Lord Jesus Christ. Kapag ang lahat ng nasa paligid mo ay tumalikod sa iyo, si Kristo ang mananatili. So find your comfort from Christ. Because Christ will not abandon you. Christ will not turn away from you. He will be with you until the end. Kaya as we acknowledge our pain and as we move forward, lumapit tayo kay Kristo sa comfort at sa kalakasan na ibibigay niya sa atin. Ano pa ang matututunan natin sa ating first point? Our first point also teaches us the importance of the Christian community. The support provided by the church, especially in times of trials, is crucial to prevent the feelings of isolation. Kung meron mang isang sitwasyon na mabaliw-baliw ka, that is the feeling of isolation. Yung nakahiwalay ka sa karamihan, mag-isa ka lang. Kaya mga kapatid, kailangan natin ng bawat isa. Kailangan natin ng support system ng ating mga kapatid. And our fellowship, hindi naman kailangan laging yung formal gathering. Pero kailangan natin sila. Kailangan natin ang bawat isa. We need the community of believers, especially kapag merong dumating na matinding pagsubok. Like the Apostle Paul, we are to persevere through trials, trusting that the Lord will provide us with comfort and with strength. And usually, yung paraan ni Kristo para i-provide yung comfort and strength na yon ay gagawin niya sa pamamagitan ng ating mga kapatiran. That leads us to our next point. People who are faithful and loyal are a great source of encouragement and comfort in the midst of hardships. People who are faithful and loyal are a great source of encouragement and comfort in the midst of hardships. Sabi ni Pablo in verses 16 to 17. So binanggit niya yung dalawa, Phygelus and Hermogenes. Verse 16 sabi niya, May the Lord grant mercy to the household of Onesiphorus. Perhaps,
Yung buong pamilya ng lalaki na to ay naging tapat kay Pablo. Yung buong sambahayan ni Onesiphorus ay nanatili na tapat at nanindigan sa gawain. Bakit daw? Ano ba yung ginawa ni Onesiphorus? Sabi ni Pablo, he often refreshed me and was not ashamed of my chains. Tignan po ninyo kung paanong binanggit ulit ni Pablo yung concept ng pagiging ashamed or unashamed. Ginagamit ni Pablo ito to reinforce the truth to Timothy na wala siyang dapat ikahiya, na hindi niya dapat ikahiya ang magdusa alang-alang sa Ebanghelyo. Verse 17, sabi po, but when he arrived in Rome, he searched for me earnestly and found me. Alam niyo po mga kapatid, the loyalty, the faithfulness, and the reliability of this guy, Onesiphorus, as a co-worker of Paul, is a constant source of encouragement to the apostle. Ito yung sinasabi ko po kanina na bagamat reality that there are people who will turn the way, pero meron din pong mga mananatili. Hindi po hahayaan ng Diyos na manatili tayong nag-iisa as we do His work that He has called us to do. Paul mentioned that Onesiphorus often refreshed him. Ano ba yung ibig sabihin ni Pablo dito? Ano ba yung ibig niyang sabihin dun sa salita na yon? More than physical comfort, Onesiphorus' ministry to Paul is also an expression of the mercy of Christ to Paul in his suffering. Ibig sabihin, nakapag-minister si Onesiphorus kay Pablo sa paraan na kung saan sa kanyang pagdurusa, naibsan kahit papano yung sakit na nararamdaman niya. We do not know sa paanong paraan nag-minister itong mama na to kay Pablo, pero maliwanag na ganon yung naging impact niya sa buhay ni Apostol Pablo. Hindi lang yung kanyang physical presence, hindi lang yung kanyang mga panalangin, hindi lang yung kanyang pag-aalaga kay Pablo dahil nagkasakit siya, o kaya naman because dala-dala niya yung marks of the persecution. Pero Onesiphorus is the tangible expression of Christ's mercy to Paul. Anong matututunan po natin dito? In our difficulties and trials, Christ will surely manifest His mercy towards us. Hindi po mawawala ng supply ang habag ni Kristo sa atin sa kabila ng ating mga pagdurusa. Laging merong iba yung habag at awa at biyaya si Kristo sa ating mga pagdurusa. Laging ipapadaloy ni Kristo ang kanyang kabutihan at ang kanyang presensya sa atin. In the midst of our trials, Christ will not abandon us. At sino yung ginagamit ni Kristo? Our fellow believers, our co-workers in the ministry. Sila yung mga instrumento ni Kristo para palakasin at patatagin tayo. Sabi ni John Piper, kung halimbawa nakulong ka sa isang kulungan at nagtatanong ka kung talagang mahal ka ba talaga ng Diyos, you feel like the Lord has abandoned you. Ready ka nang i-give up ang pananampalataya mo. Sabi ni John Piper, if a piece of bread will preserve your faith in Christ, Christ will send that to you.
Ibig sabihin, kung yon ang kinakailangan mo para hindi ka tumalikod kay Kristo, ipoprovide ni Kristo yon. In other words, mga kapatid, hindi hahayaan ng Diyos na tumalikod tayo sa Kanya. Therefore, He will supply all the resources na kailangan natin para patatagin at palakasin at panatiliin ang ating pananampalataya. In the case of Paul, paano yon ginawa ni Kristo? Ginawa niya yon sa pamamagitan ni Onesiphorus. And usually, mga kapatid, yung mga kapatid natin kay Kristo ang kanyang ginagamit talaga para ipakita at iparamdam sa atin ang kanyang presensya. Because of the faithfulness shown by Onesiphorus, Paul invoked divine mercy to the household of Onesiphorus to show that there is divine recompense to human acts of kindness. Very clear yung pananalita ni Pablo dito. Sinasabi niya, meron kang habag na matatanggap kay Kristo dahil sa iyong kahabagan na ipinakita din sa akin. Ibig sabihin, when we show kindness to our fellow believers in their suffering, in the mind of Paul, susuklian din ng Diyos yan ng kaparehong habag, ng kaparehong mercy. You see, mga kapatid, the Lord will reward every act of kindness and every expression of mercy, especially toward believers who are suffering. At the end of the day, mga kapatid, wala pong mawawala sa atin. Hindi po sayang yung pananatili nating kasama ang ating mga kapatid sa kabila man ng mga pagdurusa. Hindi po kalugihan ang manatiling naninindigan kahit pa merong mga paghihirap. Because the Lord, being a righteous judge, will reward every act of kindness and every expression of mercy. Yun yung prayer ni Paul para kay Onesiphorus. Nagtuturo sa atin ng katotohanan na yan din ang matatanggap natin. Siguro nga, one of the greatest earthly blessings that the Lord can give us, our loyal friends in the ministry, who will not turn their backs on us. Kung meron mang pinakadakilang earthly blessing na pwedeng ibigay sa atin ng Diyos, yun po yung ating mga kaibigan. Yun po yung ating mga kapatid na loyal and will not abandon us. Ang mga kapatid natin na mananatiling kasama natin, anuman ang ating kalagayan. Sila ang pinakadakilang pagpapala na pwedeng ibigay sa atin ng Diyos dito sa mundong ito. And because of that, dahil sa katotohanan na yon, these people are precious gifts from Christ, especially when we feel like ministry or even the Christian life is overwhelming. Kaya, ituring mo ang kapatid mo na precious blessing from Christ. Kasi, dahil sa kanila, nakikita mo, nararanasan mo, na mabuti si Kristo. These people are the tangible expression of God's mercy to us. Kung nagtatanong tayo, nasaan ba
ang Diyos? Nasaan ba si Kristo? Bakit parang kung kailan ako naging tapat sa pagsunod sa Kanya, bakit doon naging mahirap gawin ang Kanyang kalooban? Bakit doon mas lalong naging mahirap ang gawain? Where is Christ in the midst of this? And if that is your question, tignan mo ang iyong mga kapatid, sapagkat sila ang kapahayagan ng habag ng Diyos sa buhay mo. Sila ang patunay na hindi kailanman tumalikod si Kristo sa iyo. People will abandon us, that is true. Pero Christ will not turn away from us because there will be people na makakasama natin hanggang dulo. At yung mga tao na yan, sila ay mula kay Kristo para palakasin at patatagin ang pananampalataya mo so that you can persevere in your faith in Christ. Even though it is a sad reality that people will abandon us when life becomes hard, it is also encouraging to know that there are people who will stay and who will not turn away from us. Encouraging naman talaga, hindi ba? Na alam mo na meron kang maaasahan, meron kang malalapitan, na kapatid kay Kristo, kamanggagawa, kaibigan sa Ebanghelyo, na alam mong makakasama mo at hindi tatalikod sa iyo. So that when you feel like ministry is overwhelming, you know na meron kang pwedeng lapitan para samahan kang pasanin ang bigat na nararamdaman mo. So that together, you will move forward in faith and in comfort and with the strength coming from Christ, glorifying Him as you do the ministry together. Kasi, it's all about relationship talaga. In the midst of our hardships, Christ is with us through the presence and prayers of our faithful brothers and sisters. Christ is with us. Bagamat wala si Kristo physically, pero nandyan ang ating mga kapatid. Kaya nga napakaganda, di ba, nung sinasabi ni Pablo na rejoice with those who rejoice, mourn with those who mourn. Yan yung kanyang utos sa mga mananampalataya. Ibig sabihin, ang ating pagkatawag, wala tayong pipiliing sitwasyon na kung saan sasabihin natin na kasama mo lang ako kapag meron kang happenings or merong happiness sa buhay mo. Pero kapag nagdusa ka, kapag naghirap ka, hindi mo na ako makakasama. Walang ganon sa Kristiyano. Ano man ang kalagayan natin, whether in plenty or in wants, ang panawagan sa atin ni Kristo is to be with our brothers and with our sisters. So our covenant with one another is this: walang mang-iiwan, walang tatalikod, sama-sama nating kakaharapin ang mga pagsubok na dala o kaakibat ng ating pagsunod kay Kristo. Sama-sama nating haharapin yung problema na pwedeng maidulot ng ating pagsamba sa Kanya. But we will do it together. Point number 3. And last, people who remain faithful and loyal to the gospel, despite trials, will receive mercy from the Lord. Ang ganda ng panalangin ni Pablo para kay Onesiphorus. People who remain faithful and loyal to the gospel, despite trials, will receive mercy from the Lord. Sabi ng verse 18, may the Lord grant him, referring to the household or referring to Onesiphorus, may the Lord grant him to find mercy from the Lord on that day. Ano yung on that day na yon?
the judgment seat of Christ. The judgment seat na kung saan magbibigay ng reward. Di ba? Tinalakay na din natin ang topic na yon. So yun yung prayer ni Pablo. And then, dagdag pa niya, and you will know all the service he rendered at Ephesus. Tapat talaga na kaibigan itong si Onesiphorus. In Rome, hinanap niya si Pablo at natagpuan niya. Now in Ephesus, patotoo ni Pablo, madami din siyang ginawang mga paglilingkod. Kapaki-pakinabang kay Pablo itong mama na ito. So anong prayer ni Pablo? May he find mercy from the Lord on that day. Now, ito yung interesting. May mga scholar na nagsasabi na nung sinulat ni Paul ito, sabi nila, malamang patay na si Onesiphorus. Ibig sabihin, nauna pa siyang nawala. Nauna pa siyang kinuha ni Paul. Nauna pa siyang kinuha ng Diyos kaysa kay Pablo. Perhaps, this is just my speculation, perhaps, namatay siya because of persecution. Pero nanatili siyang tapat. Hindi siya tumalikod. Kaya sabi ni Pablo, I pray that he will receive mercy. The Lord will reward him on that day. Kasi mga kapatid, the Lord will give His merciful approval to Onesiphorus on the judgment seat of Christ, rewarding his faithfulness and endurance. Meron talagang gagawing paggagantimpala ang Panginoon. Meron talagang gagawing reward ang Diyos. Meron talaga siyang ibibigay na reward sa mga tapat niyang mananampalataya. Pero look at this mga kapatid. Even the reward that the Lord will give us is a product of His mercy. Ibig sabihin, kahit pa tumanggap ka ng madaming gantimpala, hindi ka pa rin pwedeng magmalaki at sabihin mo na, I deserve it. Kasi malinaw dito sa sinasabi ni Pablo na that reward, ano man yon, is a product of the mercy of the Lord. Dito makikita natin that para kay Pablo, there is a link in human kindness and heavenly rewards. Ibig sabihin mga kapatid, nire-reward talaga ng Diyos yung kabutihang ginagawa natin. Lalo na kung yung kabutihan na yon ay ginawa natin sa ating kapwa mananampalataya. When you express mercy and kindness toward your fellow believer, according from this passage, the Lord will reward you. The Lord will reward you. Since God is a righteous judge, He will justly reward those who are faithful. The Lord will justly reward those who are faithful. Yan yung ating comfort, mga kapatid. In the midst of trials and difficulties na pagdadaanan natin bilang mga mananampalataya, meron tayong tatanggaping gantimpala mula sa Panginoon. On the judgment seat of Christ, yung judgment na pagbibigay ng reward sa mga Kristiyano, the Lord will show His displeasure to Christians who abandon their calling for earthly comfort. Perhaps sa isip ni Pablo, ini-imagine niya, on the judgment seat of Christ, nandoon si Onesiphorus, nandoon si Phygelus and Hermogenes. All of them will face Christ. And on that day, sasabihin ni Kristo sa kanila, dun sa dalawa, kung paano siya na-disappoint,
The Lord will show His displeasure toward those two people. Kasi tinalikuran nila si Pablo. But at the same time, in front or in the presence of all, the Lord will express His merciful approval to Onesiphorus. Pararangalan ni Kristo itong nanatiling tapat na ito sa kabila ng mga pagdurusang naranasan niya. He will show His merciful approval to those who remained steadfast and who showed unwavering faith to Him. Merong public conferment of rewards on that day. Yun yung prayer ni Pablo. I believe, ganun nga ang mangyayari kapag humarap tayong lahat kay Kristo. To determine whether or not meron tayong reward. Yung mga yon, linawin natin, lahat yon Christian, okay? Because we know na ang atin namang kaligtasan is by faith alone in Christ alone. Pero yung reward, mga kapatid, kailangan natin niyang pagsumikapan. The reality is that we will be rewarded according to our works. Yan po yung katotohanan dyan. Kaya nga hindi excuse na porket we are saved by grace, ay hindi ka na magsusumikap bilang isang Kristiyano. Hindi yun dahilan para gawin mong dull ang iyong Christian life, para hindi ka maging masipag sa paglilingkod kay Kristo. The Lord will reward His own work in us. The rewards will be according to our works, it will be according to our faithfulness, and it will be according to our endurance. Yes, mga kapatid, salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. But rewards are by works. Parang ano lang yan eh. 'Di ba? Yung ginagawa kong encouragement sa ating mga estudyante sa School of Ministry, lagi kong sinasabi sa kanila na salvation is by grace, but graduation is by grades. Same din sa ating pananampalataya. Your salvation is by grace, but your reward is by works. But then again, even that reward is a manifestation of the mercy of Christ. So verse 8 teaches us about the importance of living with eternal perspective. Focusing our minds and our works to the things that have eternal values. Like standing shoulder to shoulder with our brothers and sisters in the midst of hardships. Kung meron pang isang bagay na matututunan tayo from verse 8, yun. Live with eternal perspective in mind. In other words, lahat ng ginagawa mo dapat pinag-iisipan mo. Meron ba yang kalakip na eternal value? Kasi, kapag humarap tayo kay Kristo on that judgment seat of Christ, magbibigay tayo ng sulit sa Kanya kung paano natin pinaglingkuran siya at kung paano natin ginamit ang ating buhay sa mundo pong ito. I will close na po at iiwanan ko po itong mga karagdagang mga paalala, mga lesson from our passage. Number 1, relationships are crucial and necessary for a fruitful and faithful gospel ministry. Relationships are crucial and necessary for a fruitful and faithful gospel ministry. Yan talaga yung foundation natin, mga kapatid. Kinakailangan talagang mag-build tayo ng relasyon sa bawat isa.
Hindi dapat superficial ang ating pagkakakilanlan bilang mga mananampalataya. We must pursue to have a lasting and a deep relationship with one another. Why? Because it is crucial and it is necessary for a fruitful and faithful gospel ministry. Pangalawa, loyal friends in the ministry are the tangible expression of the mercy and grace of Christ to us, especially when we are experiencing trials on account of the gospel. Mga kapatid, hindi po mawawala ng supply ang habag at biyaya ni Kristo. Lagi pong nandyan yan. At ang mga kapatid natin sa Kanya, mga kapwa natin Kristiyano, sila po ang tangible expression ng habag at biyaya ni Kristo. So, thank God for them. Consider them as precious blessings from the Lord. Pangatlo, we must acknowledge both truths concerning the work of the ministry. Ano po yun? People will turn away from us when the going gets tough, but people will also stay and stand with us side by side no matter what. Dalawang bagay na kailangan nating tanggapin at kailangan nating i-acknowledge. Meron talagang mang-iiwan, pero meron din namang mananatili. And by God's grace, usually, yung mga kapatid natin na humiwalay, babalik din naman sila. And finally, pang-apat, whoever stay and whoever turn away, our calling will remain the same. Be faithful and endure for the sake of Christ. In the final analysis, mga kapatid, hindi mahalaga kung sino yung umalis. Hindi rin mahalaga kung sino yung nagstay. Ang mahalaga is your own resolve before the Lord. Kasi hindi naman nagbabago ang individual at personal na pagtawag niya sa'yo. And that is what? To remain faithful and to endure for the sake of Christ. Yung iba kasi ganun no? Dahil yung nagstay, mga kaibigan niya, he will stay. Pero kapag umalis na yung mga kaibigan niya, sadly, hindi na rin siya mag-stay. Hindi po ganon. Regardless kung sino yung umalis at kung sino yung natira, your calling from the Lord as an individual is for you to remain faithful and for you to endure until the end for the sake of Christ. Tayo po yung manalangin. Amang Banal, salamat po sa inyong mga salita. Ngayong umaga, salamat po sa mga paalala sapagkat kayo po ang nag-inspire ng mga salita mong ito. Meron talagang mga dakilang bagay kaming matututunan. And thank you for communicating to us this morning those truths. Very close to our hearts. Salamat Panginoon sa mga kapatid po namin na nandirito, na nananatili, nagpapatuloy. Indeed, Panginoon, kalakasan namin silang may tuturing. Salamat po sa kanilang mga buhay. We pray, Lord, sa aming mga kapatid na wala po dito, yung mga kapatid namin na for some reasons ay hindi na po namin kasama, you can still work in their hearts. Our prayers that makita nila ang katotohanan so that they will return to you. And our prayers that according to your own timeline, makasama namin muli sila. Salamat sa inyo pong kabutihan. Salamat sa inyo pong biyaya. Alam po namin na kayo ang may-ari at may hawak ng iyong simbahan. Kaya maging ang mga bagay po na to ay aming ipinagkakatiwala sa inyo.
Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen.